Pinag-iisipan na rin ng DOLE o ng Department of Labor and Employment na ipatigil ang pagpapadala ng mga domestic helpers sa Kuwait. Kasunod dito ng biglaang pagbitay sa isang OFW na nahatulan sa kasong pagpatay sa dalagang anak ng kanyang amo. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Ang simpleng libingan na ito na walang bulaklak, walang kandilang nakatirik at walang pagkakakilanlan ang naging huling himlaya ni Jakatia Pawa, ang OFW na binitay sa Kuwait noong January 25. Nahatulang guilty ang domestic helper na si Pawa sa kasong pagpatay sa dalagang anak ng kanyang amo. Pero hanggang sa kanyang kamatayan, pinanindigan niya ang kanyang pagiging inosente. Balak niyo po bang puntahan siya doon, dalawin siya? Kung may pagkakataon siguro, yun nga, sinabi ko nga, sana kung halimbawa may libing man siya, kahit marking man sana, may marking, at least malaman namin kung saan siya nailibing. Ang kaso ni Pawa dumaan sa 3 administrasyon. Taong 2007 nang maaresto si Pawa, napatunayan siyang may sala noong 2008 at hinatulan ng parusang bitay. January 2010 nang katigan ito ng pinakamataas na korte ng Kuwait. Actually, hindi naman pinabayaan ng gobyerno natin. Sa 3 administration yung kapatid ko, full support naman yung government natin. Sir, may galit po ba kayo o ano? Hindi naman. Accept na namin. Kasunod ng pagbitay kay Pawa, pinag-aaralan na raw ng Department of Labor and Employment na suspindihin ang pagpapadala ng household service workers sa Kuwait hanggat wala pang malinaw na kasunduan ang gobyerno natin sa Kuwait. Matapos ang pagbitay kay Pawa, isang Pilipinang domestic helper ang namatay matapos umanong paghahampasin ng kanyang amo. Kinilala ang biktima na si Ami Kapulong Santiago. Inaresto na ang lalaking employer ni Santiago at sumuko naman ang asawa nito. Patuloy namang makikipag-ugnayan ng pamahalaan sa Kuwait kaugnay ng kaso. By statistics, again, statistics, Kuwait ang pinakamataas ang incidents ng abuses. Temporarily suspend ang deployment ng HSWs to Kuwait. Import-export policy! Ilang araw matapos ang biglaang pagbitay kay Pawa, nagprotesta ang mga kaanak ng OFWs na nakapiit at nasa death row sa ibang bansa. Hiling nila comprehensive legal assistance para sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam po namin na sila po ay nangangamba sa ngayon na kung ano yung nangyari kay Jakatia Pawa ay maaaring mangyari din sa kanila dahil po yung polisiyan ng gobyerno sa usapin ng pagbibigay ng legal assistance sa mga kababayan natin na hindi nagbabago. Batay sa datos ng Department of Foreign Affairs, may 3,800 mga OFW na nakakulong sa ibang bansa. 88 sa kanila ang nasa death row. Tricia Zafra, GMA News.